Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang Thailand action fantasy film noong 2022 na pinamagatang Leo. Spoilers ahead, watch out and take care. Dalawang lalaki ang nasa desyerto para manghuli ng ilang butiki gamit ang lambat. Nakita ng isang lalaki ang board ng isang danger zone sa lupa. Sinabi niya sa kasama ang tungkol sa sign at pareho silang nagpasyang umalis sa lugar. Sinasara ng lalaki ang lambat nang makarinig siya ng kakaibang tunog. Pagtayo niya ay may nakita siyang malaking butas sa lupa. Lumapit siya para tignan pero biglang nakita niyang lumabas ang kasama niya sa butas. Takot na takot ito at humihingi ng tulong pero biglang hinila siya ng isang nilalang sa lupa. Natakot ang lalaki at agad na tumakbo papunta sa kanyang motor. Pero ang problema ay hindi mapaandar ang motor. Nang biglang lumabas sa lupa ang kamay ng isang malaking nilalang kaya nahuli ang lalaki at hinila pababa. Lumipat ang eksena sa dalawang magpinsan na kumakanta sa club. Ang lalaki ay si Kao at ang babae ay si Dina. Nang matapos umupo sila at pinasalamatan ni Kao si Dina sa pagsama sa kanya dahil kung hindi ay wala siyang pera. Sinisisi ni Kao ang kanyang senior sa pagkuha ng kalahati ng perang kinikita niya sa pagpirma. Nag-uusap sila nang biglang sinalakay ng mga pulis ang club. May nagpaalam sa kanila tungkol sa ilegal na paggamit ng droga dito. Sinuri nila ang lahat para makitang walang nakagamit ng droga. Gusto ni Kao na lumabas pero hindi siya pinayagan ng mga pulis. Sa huli, inakusahan ng mga singer si Kao na siya lang ang gumamit ng droga. Sinubukan ni Kao na kumbinsihin sila na narito lang siya para kumanta at hindi magdroga pero inaresto pa rin siya ng mga pulis. Kumalat sa balita ang pagka-aresto niya na sumira sa kanyang reputasyon. Gayunpaman, napalaya si Kao sa piyansa. Nasa apartment siya kasama si Dina kung saan inakusahan niya ang kanyang senior sa pagka-aresto niya kung saan siya tumigil sa pagtatrabaho. Pinayuhan siya ni Dina na dalhin ang bagay na ito sa pulisya pero tinuring ni Kao na walang silbi ang pulis. Nakatanggap si Dina ng tawag mula sa kanyang ina na sinabi ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang lolo. Nalungkot ang dalawa nang marinig yun kaya agad silang nag-impake para umalis patungo sa kanilang bayan sa probinsya ng Leo para sa libing. Sa kotse, inalala ni Kao ang kanyang pagkabata kasama ang kanyang lolo noong tinuturuan siya nito na kumuha ng tubig matapos maghukay. Sinabi niya sa kanya na ang tubig ay pumapasok sa ilalim ng lupa at hinuhukay ito ng mga tao gamit ang drill machine. Di nagtagal, nakarating na sila at nakita ang kanilang pamilya. Tuwang-tuwa ang tagahanga ni Kao at sinalubong siya pero ipinaalala sa kanya ni Kao na nasa libing sila. Nagpakilala ito bilang Yo, ang kanang kamay ng kanyang lolo at nakipag-selfie sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang ina na magpahinga pero ayos lang daw siya. Dumating ang isang babae na si Fon na kababata ni Kao. Winelcome siya ni Yo at humingi ng selfie dahil si Fon ay isang sikat na YouTuber. Nilapitan siya ni Kao at sinabing akala niya ay hindi siya pupunta pero sinabi ni Fon na malaki ang respeto niya sa lolo kaya pumunta siya para magpaalam. Nagreklamo si Kao tungkol sa hindi nito pagpunta maliban sa kamatayan. Pero sinabi niya sa kanya na umuuwi siya taon-taon, hindi katulad niya na umuuwi pagkatapos ng 10 taon. Pinuri ni Kao si Fon para sa hindi pagbabago at naalala ang kanyang pagkabata noong una niyang nakilala si Fon at ang kanyang ama. Nagbigay ang ama ni Fon ng ilang butiki sa kanyang lolo. Hinuli ni Fon ang mga ito pero pinakawalan sila ni Kao at sinabing hindi nila dapat ikulong ang mga bagay na ganon. Nagpakilala siya kay Fon at naging magkaibigan sila. Sinabi ng tita ni Fon na may iniwan ang kanyang lolo para kay Kao. Pumasok sila sa garahe at nakita ang kotse sa masamang kondisyon. Sinabi ni Yo na ang kotseng ito ay nagsilbi sa kanila ng 10 taon at napakaluma na nito. Sa kasalukuyan, ang dalawang lalaki ay kinulong ng nilalang. Nandun ang nilalang, na higante sa laki at mukhang mapanganib. Kalaunan ay pinatay at kinain nito ang dalawang lalaki. Pumasok si Kao sa silid ng kanyang lolo at hinawakan ang mga gamit na nagpaalala sa kanya nung naghukay sila ng tubig at masayang masaya. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ay may solusyon at kailangan lang itong hanapin. Nakatanggap siya ng notification sa YouTube at pinanood ang video ng kanyang kaibigan na si Fon kung saan sinasabi nito ang tungkol sa kompetisyon na isasagawa niya para ipagdiwang ang kanyang 8 million subscriber. Ipinakita niya sa kanila ang lugar at sinabing nasa kanyang bayan siya kung saan gusto niya ng kompetisyon. Kung sino man ang maghukay dito at makakita ng tubig ay gagantimpalaan ng malaking halaga dahil sa ang bayan ay nahihirapan sa kakulangan ng tubig. Sinabi ni Kao kay Dina ang tungkol dito at gusto rin ni Kao na sumali. Matapos makapagdesisyon, pumunta sila kay Yo at humingi ng sasakyan para makapaghanda at makasama sila. Nang makakuha ng sasakyan, pumunta sila sa lugar ng kompetisyon at nakitang napakaraming grupo na ang nandun. Nakita ni Fon ang kanyang manager at nagpasalamat sa pagdalo. Sinabi niya na inorganisa niya ang kompetisyong ito para matupad ang pangarap ng kanyang lolo. Lahat ng grupo ay binigyan ng mapa at flare gun. Gagamitin nila ang flare gun sa huli kapag may nanalo sa kompetisyon. Pumunta ang rich guy sa lugar na may sariling negosyo sa paghuhukay ng lupa. Nilapitan niya si Fon para sumali pero sinimulan niya itong bulahin at hingin ang numero, pero tumanggi si Fon na ibigay. Lumapit si Kao at hindi nagustuhan ang ugali ng lalaki kaya pinatigil niya itong magsalita.
Sinimulan ni Fon ang kompetisyon sa pagpapaputok ng flare gun. Ang lahat ay pumunta sa iba't ibang lugar para maghukay at humanap ng tubig. Nakahanap ang grupo ni Kao ng lugar para maghanap dahil meron silang gamit na nakakadetect ng tubig sa ilalim ng lupa. Kumuha sila ng lupa sa ilalim pero nakitang hindi ito basa kaya lumipat sila sa ibang lugar. Dalawang lalaki mula sa kabilang grupo ang nagsimula ding maghanap. Sa kanilang paglalakad, nakita nila ang motor ng dalawang lalaking pinatay ng nilalang. Kinuha nila ito at nagpatuloy pero biglang lumitaw ang nilalang at hinabol sila na kasing bilis ng kanilang motor na ikinatakot nila. Pinaikot nila ang motor para makaligtas mula sa nilalang pero ang halimaw ay gumawa ng butas sa kanilang daan kaya nahulog sila at muling natakpan ang butas. Kasalukuyan pa ring naghahanap ang grupo ni Kao ng tubig nang makita nila ang lugar kung saan may maraming mga plato sa lupa na may nakasulat na mga mahiwagang salita. Pinaliwanag ni Kao na ito ay lumang paraan ng pagpapaantok kung saan nilalatag ang mga plato sa lupa at tingnan kung ang mga patak ng tubig ay naipon sa loob. Ang mga lokal na gangster na naguhukay din sa malapit ay pinigilan sila na maghukay doon. Sinabi ng lalaki na naniniwala siyang may higanteng halimaw na nakatira dito na napakadelikado at ang mga plato na ito ay may mga mahiwagang salita na nakasulat at inilagay para itaboy ang halimaw. Hindi naniniwala si Kao sa kanyang kwento at nagpatuloy. Pumarada sila at nagsimulang maghukay doon. Nahanap niya ang kanyang medalya sa kotse ng lolo at nalungkot muli. Kalaunan ay nakita niya ang isang lumang mapa ng kanyang lolo kung saan ang kanyang lolo ay gumawa ng ilang marka malapit sa bundok. Nang ipares nila ang mapa na ito sa mapa ni Fon, hindi nila nakita ang mga marka sa mapa ni Fon. Matapos makita ito, naunawaan nilang tatlo na maaari silang kumuha ng tubig mula sa bundok. Napagpasyahan nilang pumunta doon bukas at ang iba pang mga tao ay nagsialis na din dahil paggabi na. Pero ang isang grupo na may 3 tao ay nagpasya na magpalipas ng gabi sa lugar. Ang isang lalaki ay lumayo sandali pero inatake siya ng isang lumilipad na nilalang. Pinutol ng halimaw ang kanyang ulo na tumilapon sa kanyang mga kasama. Labis silang nabigla nang makita ito at takot na takot silang tumakbo paalis. Pero ang dambuhalang nilalang ay lumitaw sa kanilang harapan. Ang nilalang na ito ay isang dambuhalang butiki na higante sa laki at pinatay ang 2 pang natitirang mga lalaki. Kinaumagahan, lahat ng mga grupo ay bumalik sa kanilang pwesto. Nalaman ni Fon ang tungkol sa 3 nawawalang lalaki na nanatili kagabi, nalungkot siya at nagpasyang itigil na ang kompetisyon. Maya-maya ay tinawagan ng manager ang mayamang lalaki at sinabi na nawawala ang isang grupo at pumayag si Fon na itigil ang kompetisyon. Nagalit ang lalaki nang marinig ito at pinagbantaan niya sila na sinabing kapag itinigil nila ang kompetisyon ay mas lalong lalala ito. Nang marinig ito, natakot ang manager at nilapitan si Fon para pilitin na ituloy ang kompetisyon. Sinabi niya na hindi magandang bagay na itigil sa kalagitnaan ang kompetisyon kung saan handa na ang lahat at baka umuwi lang ang 3 lalaki sa kanilang mga tahanan. Sinabi niya na kailangan na nilang simulan ang kompetisyon at huwag nang pansinin ang nangyari. Ayaw nang ituloy ni Fon pero dahil sa pagpupumilit ng manager, naging handa siyang simulan muli ang kompetisyon. Pumunta si Kao at ang kanyang mga kaibigan sa lugar na nakita nila sa mapa. Pagbaba nila, nakakita sila ng kuweba at nagpasyang pumasok at suriin ito. Pagpasok nila ay nakita nilang basa ang pader. Sinabi ni Kao na maaaring may tubig sa likod ng pader at para makita ang tubig na iyon, kailangan nilang basagin ito. Sila ay nasabik at natuwa nang malaman yon. Samantala, may napansin si Yo sa kanyang likuran at nang siya ay lumingon, nandoon ang halimaw at inatake siya. Nagulat ang magpinsan at mabilis na tumakbo palayo. Ang kuweba pala na ito ay tahanan ng nilalang. Nakatakas ng ligtas ang 2 mula sa kuweba. Agad silang bumaba at pinuntahan ang mga tao at sinabi nila ang tungkol sa nilalang pero walang naniwala. Hanggang sa ang halimaw ay dumating at inatake ang isang lalaki. Ang lahat ay nabigla at natakot habang hawak ng halimaw ang katawan ng lalaki hanggang sa hilahin niya ito sa lupa. Nagsitakbuhan silang lahat mula doon para makaligtas. Si Dina at ang rich guy ay nagtago sa kotse at nang sinubukan ng manager na pumasok sa sasakyan, hindi bumukas ang pinto kaya inatake siya ng halimaw at pinatay siya. Ngayon ay sina Kao at Fon ang hinahabol ng nilalang, tumakbo ang 2 pero mabilis din tumakbo ang butiki. Habang sila ay tumatakbo, nahulog sila sa butas. Nang makita ito, pinatunog ni Dina ang busina para mailigtas sila. Umalis ang nilalang at bumalik sa truck kung saan nagtatago ang 2. Hindi sila nakita sa sasakyan kaya nagpahinga na lang ito. Nalaman ni Kao at Fon na nahulog sila sa kuweba ng halimaw at nagsimulang lumakad para makita ang labasan. Sa kuweba, nakita nila ang mga itlog ng butiki at gayon din si Yo na buhay pa pero nakabalot ng matigas na shell. Sinubukan nilang tanggalin ang takip pero hindi nila ito mabasag. Nang lumipat pa sila, nakita nila ang iba't ibang tao na nakabalot din ng shell. Hinuli ng halimaw ang mga taong iyon para ipakain sa mga anak. Nang lumabas si Dina, nakita niya ang nilalang na natutulog sa likod ng truck. Tahimik siyang lumakad ng walang anumang ingay at sumakay sa kotse ng rich guy. Maya-maya ay lumabas din ang rich guy sa truck at pumunta sa kanyang sasakyan.
Pero habang papunta, gumawa siya ng ingay na nagpagising sa nilalang. Inatake siya ng halimaw, dinala siya sa kuweba nito at binalot siya ng shell. Naabot ng dalawa ang basang pader at matapos suriin ito, sinabi ni Fon na may tubig sa kabilang panig ng pader at naghinuha siya na ayaw ng nilalang ang tubig kaya ginawa niya ito para iligtas siya mula sa tubig. Lumabas sila sa kuweba at nakita ang ilang mga tao. Lumapit sila sa kanila pero sumulpot ang nilalang na lumilipad at inatake sila at pinatay ang mga tao. Nahuli ng nilalang si Fon at dinala siya sa kuweba. Matapos makita ito, gumamit si Kao ng flare gun at isang grupo ang pumunta doon, sila ang parehong grupo na nagsabi tungkol sa nilalang noon pa. Bumaba sa kotse si Dina at agad na nilapitan si Kao. Gustong patayin ni Kao ang halimaw kaya humingi siya ng tulong sa ibang grupo pero tumanggi sila dahil ang lahat ay natatakot sa nilalang. Emosyonal na kinumbinsi sila ni Kao at binahagi ang sinabi ng kanyang lolo na ang lahat ay may solusyon. Lahat sila ay gumawa ng plano para patayin ang nilalang. Nagpatugtog sila ng musika sa kanilang sasakyan para lumabas ang nilalang. Matagumpay na lumabas ang halimaw kaya pinalibutan nila ito mula sa lahat ng panig gamit ang kanilang mga sasakyan at pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake. Pero ang nilalang ay tumakbo pabalik sa kanyang kuweba. Si Dina at sa tulong ng ilang kasama ay pumasok sila sa kuweba kung saan nakabalot ang mga tao. Sa tulong nila, matagumpay nilang nailabas ang mga tao sa shell. Nagsimula silang lahat na maglakad patungo sa pasukan para makalabas sa kuweba. Samantala, ang rich guy ay tumakbo patungo sa kabilang bahagi ng kuweba at nawala, kaya hinanap siya ni Fon. May dalang bomba ang rich guy na inilagay nila sa basang pader sa kuweba. Kinuha ni Kao ang remote ng bomba at pumasok para hanapin sina Fon. Sa kabilang banda, nahanap ni Fon ang rich guy at sinasama ito pero biglang lumitaw ang nilalang sa harap nila. Iniwan ng lalaki si Fon at tumakbo para iligtas ang kanyang sarili. Kasabay nito, lumitaw si Kao na may hawak na palakol at inatake ang nilalang sa likod nito. Pero ang nilalang ay sadyang malakas kaya naatake at nahuli niya si Fon gamit ang buntot nito. Nang papatayin na siya ng nilalang, binaril ito ni Kao gamit ang flare gun sa bibig. Dahil dito, nalihis ang atensyon ng halimaw kaya agad silang tumakbo palayo. Nang palapit na sa labasan, pinindot ni Kao ang buto ng bomba at dahil sa pagsabog, nasira ang pader. Mabilis na kumalat ang tubig mula sa likod ng pader sa kuweba na nagawang patayin ang nilalang at papalapit kina Kao pero nakalabas sila ng kuweba sa eksaktong oras. Sa labas, dumating ang mga kasama nila nang biglang magsimulang kumawala ang mga tubig mula sa ilalim ng lupa. Nagsaya sila dahil natugunan na ang kakulangan ng tubig sa bayan pagkatapos ay sabay-sabay silang umalis. Sa wakas ng pelikula, makikita ang rich guy na lumabas mula sa butas na tuwang-tuwa habang may hawak na isang malaking itlog. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.